bakit ba tayo nag-apply? Hindi ko in-expect na ganito kahirap. Ang in-expect ko kasi pagdating dito, puro puti. Alright mga kabisda, kasama natin sila Ate Jazz tsaka si Ate Kay. Fresh from the Philippines. Ayan, mga international student tsaka open work permit, no? Mag-hello muna kayo para mawala ang kaba ninyo. Ayan, hello. Hello po mga ka-Indianong bisda. Baka may gusto kayong i-shoutout sa Pilipinas, te. Mga kamag-anak din yan. Mga family lang namin. Okay, Happy Mother's Day din. Ayun, yes. Day. Ayan, alright. So, uumpisa na natin ang interview, guys. Kasi interview ko si Ate Kay. Tama. Si Ate. Sinong international? Si Ate Jazz pala interview natin. Kasi siya ay bagong fresh international student. So, kukunin natin ang perspective ni Ate Jazz, no? Tsaka ni Ate Kay as an open work permit. My name is Jazz. From Olongapo City kami. Okay. Kayo po, te? Hi, I'm Kay from Olongapo din. From Olongapo. What is your work sa Pilipinas po? Sa BPO company admin. Both kayo? Both kayo admin? Pareho kaming admin. Okay. So, when did you arrive sa Canada po? April 14 natin. Okay, so April ilang 14 dito? Oo. Anong school natin, te, dito? Centennial College. Anong course natin? Global Business Management. Global Business. And then, si Ate Kay ay open work permit. Kumusta naman? Nag-a-adjust pero kaya naman. Okay. Since open work permit pa, kumusta yung paghahanap mo ng trabaho? Yung, kasi alam ko, di ba, may work ka na, di ba? Oo. May work na si ate ngayon, but how was yung journey mo sa paghahanap ng work? Syempre at first kabado kasi nga yung mga news na mahirap maghanap. So may mga nagsasabi na mahirap maghanap. Pero nag-try lang din sa Indeed. Tapos nung may nakita ako, in-applyan ko agad. And then ayun, luckily nag-message naman yung employer. Tapos nung tinanong niya akong ready for interview, pinuntahan ko agad. So hinanap ko yung workplace. Okay, ayun. So less than a month na nakuha, 2 weeks. 2 weeks lang ayun. So maswerte ka sa part na yun kasi madaming mga dito na ilang months na wala pang work. Yung iba 8 months na. Sa mga Filipino groups nagsa-status sila eh. Yung iba 4 months, 5 months, yung iba 8 months wala pang work. So maswerte si Ate Kay sa part na yun. And ikaw naman Te, so far kumusta naman ang pagiging international student? To be honest, sobrang kapa kasi syempre matagal na tayong graduate, matagal na. So talagang although related siya sa course ko before, pero yung naging experience ko na sa work, syempre wala na siya doon. Yung mga terms, yung mga ganun. So sobrang kapa, kailangan kong mag-adjust. Kailangan sobrang mag-advance reading para makakopa, para I see. What were your expectations before coming to Canada? Syempre sa work, yun nga, madami opportunity, huwag ka lang mapili. Totoo naman. Sa tingin mo? Madaming open, maraming hiring, pero iba yung priority nila. Parang siguro kung ano yung laki nila, yung priority nila. Parang gano'n. Tama. Yun lang yung kaibahan. Pero madami naman talaga ang work. Okay, so totoo naman yung sinasabi nila. Madami talagang work. Mahirap lang mag-apply and matanggap. Referral system din eh. Ganon dito. Back to you, Te. As a student. Ayun, ina-expect ko naman na talagang mahirap. Pero hindi ko ina-expect na ganito kahirap. Paanong ganito kahirap? Paano ba? Kasi talagang familiar ako sa ibang terms, pero hindi ko na alam yung apply. As in, may computation agad. Alam mo yun, yung parang, paano nangyari to? Yung iba alam, yung iba hindi. And syempre, di ba, communication din, iba-iba na. Although, ang tawag dito, syempre nag-adapt tayo, pero iba pa rin. Mahirap pa rin. Mahirap pa rin. When it comes to education, Te, anong masasabi mo? Mas mahirap pa sa Pinas or dito sa Canada so far? Makumpara mo na ba? Siyempre sa Pilipinas, first time natin kinuha yung course. Zero tayo. Wala tayong prior Wala tayong background. Okay, kaya ngayon, kung may isip ko, parang mas mahirap na to ngayon dahil nga may gap ka na eh. May gap na, malaki na yung Pero kung fresh siya, fresh, at saka yung expectations, mataas na, na kasi nga hindi na siya back to zero. Oo.
Tama. But for you naman, sa Canada as a country, anong expectation mo? Canada as a country, napansin ko naman dito, medyo safe. Safe naman. Although hindi naman talaga tayo lumalabas ng gabi kasi malamig. Kahit na summer. So, ano yung culture shock mo pagdating dito sa Canada? Malamig. Alam ko na malamig. Winter kayo dumating pala, no? Pa-spring na pala. Pa-spring na. Alam ko na malamig, pero hindi ganun kalamig. Malamig talaga. Okay. Ikaw ba? Same thing? Oo. Saka ang in-expect ko kasi pagdating dito, puro puti. Okay. Nagulat ako. Wala, parang nasa ibang bansa yata ako. ano bang madami mga pana? Mga kalahi namin. Maraming dito sa Scarborough. Pero pagdating naman sa downtown, okay. Sa downtown kasi nag-work, no? Di talaga mawawala ang mga pana at saka mga Pilipino. Ang mga Pilipino madami na din recent. Sobrang dami. Dati sa Centennial nung bago pa lang ako, ang mga Pilipino bilang lang talaga. Mga siguro 15-20 people lang. Ngayon hindi. Sobrang dami na. Sa klase namin parang 40% or 50%. Dati wala akong kaklase na Pilipino. Hindi naman pala 40. Madami, pero madami na talaga. Madami. In general. Mga ate, bakit Canada? Bakit hindi sa ibang bansa like Australia, New Zealand? Bakit Canada? Nag-try kami sa Australia. Ang una talaga ng choice namin. Kaya lang, nagbago yung nila. Rules. Yung rules. Na parang dati, kung si open work permit, pwedeng mag-work ng unli din. Bigla siya nagbago. Kung tama ako tama ako. Same na lang ng hours ng student yung pwede niyang itrabaho. Okay. So wala nang sense yung pagiging open work permit, kumbaga. Ayun. So, pumunta kami ng Canada. Diba, parang naging second option ninyo ang Canada. So while applying, hindi ka ba kinabahan with all the ongoing news na scam ang Canada or yung mga balita dito or sa mga groups na mahirap maghanap ng trabaho? So hindi ba kayo nagdalawang isip na mag-Canada with all that? Prior doon, prior kami, may pinsan din kasi ako na nakapasa, and nandito na sila, and after a month nakahanap naman ng work yung pinsan ko while yung asawa niya yung study permit. Dito din sa Ontario? Sa Vancouver. Sa Vancouver sila. Pero same din ang situation doon sa Vancouver. Sabi nila mahirap daw eh. So kaya parang naengganyo kayo? Hindi naman naengganyo, pero talagang parang kampante. Bakit ba tayo Siguro kasi dahil parang maganda kasi yung start nila, nakahanap agad ng work. Tapos pag tinatanong namin, okay naman sila. So doon, parang nag-stick kami sa plan na sige, ituloy yung sa push Canada o yung push namin. Kasi baka mahanap din namin yung luck dito. Okay. Is there anything that you wish you knew before coming to Canada? Sa mga dadalahin. Ayun yung nabanggit ka. Sa mga dadalahin na sana nagbaon pa kami ng damit. May baon naman na damit, pero sa loob kasi ng bahay mainit. Diba? So yung mga baon nyo, yung mga pang winter ba? Hoodie. Okay. So ilan na yung shirt na pambahay. At syempre mas mura sa marami na din, hindi na kailangan bumili, available na. Dito kailangan bilhin. What about pagdating sa grocery? Kasi di ba pag pupunta ka dito, yung iba nag-hoard sila ng grocery So para sa tingin niyo, okay ba yun na mag-hoard ng grocery from the Philippines or dito na lang bumili? Yung mga mabibigat siguro, para mas bawasan yung mabigat. And then, kasi meron naman din dito, wag nang isipan yung na-distract ako. Ikaw, te? Ako kasi yung baon ko, yung damit ko parang 10 lang, puro pantulog pa. Tapos hindi ko expected na yung sa work, mainit pala. So ngayon, yung mga pambahay ko, yun yung pinapawork mo? Trabaho mo? Work ko. Kasi 10 lang yun eh. Sa grocery, wag na masyadong magdilata kasi siguro andalin nyo na lang yung iki-crave nyo. Like sardinas. Yan, mahal yan dito. $3 yan. So, $120 din yan. Century tuna dito, ang mahal, grabe. Or yung mahal din century. Comfort food ninyo. Yun na lang. So, I also wanted to ask you, te, ano ang difference sa, kumbaga, lifestyle sa Philippines and Canada? Dito, pagkadating namin dito, syempre, kada lalabas ka effort.
no, magbe-base ka, magbabaon ka ng panlamig mo kasi malamig talaga sa labas kahit na pa-summer na. Sa atin, no effort na, kahit anong lalabas tayo, pwede nating i-meet yung natin, anytime, family, friends, maraming way. Dito, ang way, maglakad ka or mag-bus ka. Pag nag-bus ka, fix yung pamasahe agad. Hindi kagaya sa atin na depende sa destination, kumbaga ganon. Oo, yun. So, palabas na agad yun. So, minsan, mas pinipili na lang namin maglakad to save money. Okay. Dito, ang gabi, wala na, bahay na. As in, pag sasadyain mo yung groceries kung medyo malayo ka, lakarin mo para hindi ka na mamasahe. At naglalakad kami dito, papunta sa grocery. Siguro mga 10 to 15 minutes walk. Yun, grocery lang yan. Okay. Hindi ka pa ba na-homesick so far? Homesick, buti na lang may messenger. So, pwede tayong tumawag. At saka andito si partner. Andito din. Oo. So, malaking tulong yun. Ikaw naman, te. Anong masasabi mo sa lifestyle ng Philippines and Canada so far? Kung sa Philippines, medyo nakahangat yung life ninyo or kung may sasakyan kayo doon, tapos pupunta ka dito nang wala kang family or wala kang kahit na sino na sarili kilala, mo lang, or yung makakasamang family mo or yung partner mo lang yung makakasama mo dito. So, siguro ma-advise ko, mag-practice ka na maglakad-lakad kasi napakalaki yung lalakarin mo dito. Either maglakad ka or sumakay ka nga, gastusan mo yung pamasahe mo. Pero kung magtitipid ka at magbabudget ka, syempre pipiliin mo maglakad. So, mag-exercise ka, mag-practice ka, sa malamig, maglakad ng malamig, ganyan. Tapos dito matututo ka talaga na palaging i-check yung GPS. Saka yung weather. Kasi doon ka didepende kung ano isusuot mo. Kung kakayanin mo ba pagkalabas. Pabago-bago pa yung weather talaga. Tsaka uulan, ganyan. Oo. Pero ganun pa rin, madalas kailangan mo pa rin magbaon ng panlamig. Kasi malamig pa rin. Hindi predictable ang weather talaga. Okay. Ano ang advice or message ninyo sa mga upcoming para kay ate muna to. Advice or message mo para sa mga upcoming international students or sa mga nagpaplano pa lang na mag-international student? Sa mga may plan na pumunta dito sa Canada, be ready talaga na literally hindi lang physical, emotionally ready kayo. Dapat financially talaga. Kasi pagdating mo dito, sinasabi, huwag na mag-convert. Pero, syempre, Philippine peso galing yung baon natin na pera. Ito-convert pa rin natin yun. And lahat na dito, palabas. Okay? So, bayad pa lang sa bahay, palabas na. So, bayad yung mga groceries pa natin at mga kailangan pa natin. Kailangan natin, kapag medyo malayo tayo, kung either sa school natin or sa work natin, kailangan natin mag-alat ng pang-commute mo sa bus mo. Pang-commute pa rin. And hindi rin siya birong halaga. Oo. Sinasabi kasi nila sa social media na ang laki daw ng sweldo sa Canada di ba? Malaki naman. Kasi malaki din yung gastos. Tax. Oo, expenses mo. So, kumbaga, tabla lang din Oo. Yun. Ikaw naman, te, as an open work permit, baka may kagaya sa inyo na situation, anong ma-advise mo? Sa open work, sa mga may planong sumama. Sa mga partner, kumbaga, Sa mga may planong sumama, sa mga partner ninyong student and mag-open work permit kayo. So, kailangan talagang, maging ready. Ready ka talaga, physically, emotionally, kasi kung ano yung work mo sa Philippines, possible na hindi yun yung maging work mo dito. Yung mga bagay na pwedeng hindi mo ginagawa, kahit nga sa bahay hindi mo ginagawa, pwedeng magawa mo sa work dito. So, ayan, maraming salamat sa inyo, ate, mga ates. Isang shoutout na naman sa mga ninyo, baka may gusto, sa mga families ninyo sa Pilipinas. Sa mga makakanood, nakakilala namin. Ayan, hello sa inyo. Nasa Canada na sila. Nasa Canada kami. Shout out po sa family namin sa Olongapo sa Zambales. And sa mga dating ka-work namin, ayan, shout out sa inyo. Ayan, sa mga ka-BPO nila ate, humabol na daw kayo dito sa Canada. Ayan, thank you.